Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin ko'y gagampanan na lagi kang paglingkuran. Alay ako'y papantayan, Pilipinas kong hirang. Isang mapagpalayang gabi ho sa inyong lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Waldy Carbonero. Meron po ako isang abogadong kaibigan na ngayon po ay namayapa na. Ang pangalan po ay Attorney Crispin T. Reyes. Nung huli ko po siya nakita, siya po ay 100 years old. He would be the oldest legal practitioner in the world kasi hanggang 100 years old po siya, hindi po siya tumitigil ng pagkaabogado. Ganun pa man, ang tingin sa kanya ng ibang tao sapagkat sa kanyang edad ay 100 taon na, siya po ay ulyanin. Ngunit sa kanya pong ipinapakita sa amin, mga media na kanya pong mga kabarkada sa Quezon City, abay, napakatalas po ng kanyang pag-iisip. Ngunit ang pinakamatalas at pinaka-memorable po sa kanyang mga binitawang salita sa akin, sapagkat medyo napaklose po siya ng gusto sa akin, ang sabi niya, Waldy, the only thing needed for evil to triumph in the Philippines is for the Filipino journalist to fail its calling. Ito po yung ulitin natin, alang-alang po sa ating mga tagapakinig sa radyo. Karamihan po yung mga nagdadrive ng mga taxi at sila po yung nakatutok sa atin tuwing tanghali sa ating pong programang Kawal ng Demokrasya dyan po sa DWBL. Ang sabi, kami po ay nagdadrive at ang aming pong libangan ay makinig po sa inyo. At sayang at kayo po ay nasa 30 minutes lamang sapagkat kumisan ultimong pasahero namin ayaw agad bumaba sapagkat nagugustuhan daw nila yung inyong mga pahayag at mga paliwanag. Ang ibig po sabihin nito, doon po sa mga ating kaibigan, mga tagapakinig na taxi driver at yung mga magbubukid, yung pong sinabi ni Attorney Reyes, the only thing needed for evil to triumph in the Philippines is for the Filipino journalist to fail its calling. Tatagalugin po natin yan sapagkat yan po ay marami po tayong taxi driver na mga Bisaya, yung iba'y Ilocano, yung iba'y Kapampangan, ngunit sana sa Tagalog makakaintindihan po tayo. Ang ibig po sabihin ni Attorney Crispin Reyes ay ang kinakailangan lamang upang magtagumpay ang kasamaan sa Pilipinas ay kung ang mga Filipino journalists ay hindi gaganap sa kanilang mga tungkulin at sila ay hindi maging matagumpay sa kanilang dapat na gawin. Ayun po ang ibig pong mensahe niyan. At kanina, habang ako po ay nagre-repaso, as usual, nagre-review po tayo sa internet ng mga balita, ng mga update na mga may mga pahayag po sa ibang bansa at dito po sa atin. Kanina ba'y napakinggan ko na meron pong isang newspaperman dyan po sa Lucena, Quezon. Hindi po yung kalayuan dito po sa Maynila na kung saan
Siya po bilang isang mamamahayag ay kinasuhan ng Public Information Officer ng Lucena Township Government ng 42 counts of cyber libel. Cyber libel, ano po ibig sabihin yan? Yan po yung paggamit ng social media ng iyong pinapakalat ay kasinungalingan o paninirang puri ng iyong kapwa. Libel po yan. Ang paninira ng kapwa ay krimen sa ilalim po ng libel. Ang pangalan po ng krimen na yan ay libel. Ang batas po rin ay libel law. Yan pong cyber libel ay bago pa lamang dito sa Pilipinas at halos hindi pa yan naiintindihan ng ating po mga mambabatas, hindi po naiintindihan ng karamihan po ng ating tagapasunod ng batas o maging itong piskal ng bayan ng Lucena o lungsod ng Lucena diyan po sa lalawigan ng Quezon. Ano po bang ibig sabihin ng piskal o prosecutor? Yan po ay pagka meron po kayong nirereklamo, nagreklamo kayo sa pulis, isasampa po yan sa piskalya at yung piskal, iimbestigahin niya kung meron bang probable cause o sapat na dahilan upang ikaw ay sampahan ng demanda at ito ay kanyang iaakyat sa husgado at kung ito po yung naiakyat niya sa husgado, ang judge o yung husgado magbababa po ng warrant of arrest at ikaw ay huhulihin at makakawala ka lamang pag ikaw ay magpiyansa. Ano pat ang kanya pong piyansa? Lumalabas 200,000 pesos per count. Ibig sabihin, bawat isang krimen, alleged crime of libel. 42 cases po yan. So, umaabot po yan ng 4 million pesos. 4 million pesos para po sa piyansa ng isang media man, ng isang Filipino journalist, abay sobra-sobra po yan. Ang ibig sabihin niyan, kinikitil yung kalayaan ng Filipino journalist na magsabi po ng katotohanan o gumawa ng kanyang tungkulin bilang media man. Kuminsan, sa ating pong pagbubuklat-buklat ng ating pong page sa YouTube at saka sa Facebook, meron po mga trolls. At alam po natin mga trolls, yung iba naman ay tunay naman talagang masyadong maka-Duterte. Yan po yung mga gonggong, yan po yung mga tanga, yan yung mga traidor sa ating bansa. Pero yung ibang trolls, mga kaibigan, duty po nila yan sapagkat napatunayan ng Facebook at ito po isinara yung kanilang mga account na karamihan po ng mga trolls na bumabati ko sa akin ay mga trolls o mga pakawala ng Malacanang upang sirain ang kansino man na bumabati ko sa kanila. Isa po ako doon sa kanilang sinisira, ngunit mukhang mahirap-hirap po tayo sirain. Mahirap-hirap po tayo itumba, mahirap-hirap po tayo banggain. At hindi po natin pinagmamalakihan sapagkat hindi po tayo naghahamon, ngunit hindi po talaga tayo umatras. Nung tayo po hinamon ang barilan ni Duterte, hindi po tayo umatras, buti na lang hindi siya sumipot sapagkat ako po ay sumipot doon sa oras at lugar at araw ng aming duelo. Dinanalo po ako doon sa barilan dahilan sa hindi sumipot yung pong duwag na naghamon sa akin, nanakot sa akin, tinerrorize ako sa Davao. Dapat doon may anti-terror law sapagkat nagtiterrorize siya ng mga media at malas lamang niya sapagkat hindi po ako na-terrorize niya. Ngayon, ito pong tiniterrorize ngayon diyan po sa Lucena, ang pangalan ay Jose Lipa. Yung pong kanyang account sa Facebook, Joe Lips. Ngunit meron pong Joey Lipa na account na sa kanya ay binibintang. Ngunit ito po ay kanyang itinatanggi at ultimong NBI na nag-imbestiga at ginamit na testigo yung kanya pong investigasyon o ebidensya doon po sa piskalya ng Lucena, hindi po nagpatunay na siya at si Jose Lipa na dinidemanda nila ay iisa. At hindi po pinakita yung pong findings na ng NBI. Bukas pupunta po tayo sa NBI upang imbestigahin ko po yung kaso na yan sapagkat
tungkulin po natin ay pagtanggol ang ating pong kalayaan bilang media-man. Kaya nga po tayo sumasaludo at tandaan po ninyo pangalan ng grupo na ito, National Union of Journalists in the Philippines. Yan po ang tunay na samahan ng mga tunay na journalist na hindi po nagpapauto, hindi nagpapakasangkapan sa pamalaan ng inutil na Pangulo dyan sa Malacanang. Ang pangalan ay Rodrigo Inutil Duwag Gonggong Duterte. Tandaan po pangalan. Ito po ay marangal na samahan at tayo po ay sanay magkaniig at ako po ay magiging karangalan ko, maging kasama dyan. National Union of Journalists of the Philippines. Nananawagan po tayo sa inyo na tignan po natin itong kaso na ito ng isang kasama nating komentarista sa radyo, itong si Joey Lipa. Joey Lipa na pinagharap ng sakdal 42 counts ng Public Information Officer. Yung Public Information Officer, dapat yan magandang ugnayan sa media sapagkat normally, media man ang kinukuha po riyan sapagkat ang tungkulin ng Public Information Officer ay ipaliwanag sa publiko. Bigyan ng impormasyon ang publiko tungkol sa mga alituntunin, tungkol sa mga polisiya, tungkol sa plataforma ng gobyerno na pinapatupad ng government ng Lucena City, Quezon. Bakit itong Public Information Officer na ito, nalimutan ko lamang ang pangalan, pasensya na kayo, mukhang Alcala yata. Nagdidemanda ng media-man. Iimbestigahin po natin to at pupunta po ako bukas sa NBI para yan ay mapag-alaman po natin sapagkat nagkaugalian ko na po yan na bago ko hawakan o makialam sa isang kaso, iniimbista ko mabuti yan. Ngunit sa pang-una pa lamang, kahit na hindi ko imbestigahin, nakikita ko na po ang mali. Ano po ang unang mali rito? Excessive o sobra-sobra o masyado pong mataas ang inilagay na piyansa para sa isang media-man na di umano ang kanya pong kasalanan ay libel o paninirang puri. Sa dalawang puntos, una, pag ikaw ay public official, pareho po ng Public Information Officer, ang nagpapasahod sa iyo ay gobyerno, tungkulin mo o dapat ikaw ay number one, beyond reproach. Hindi ka pwedeng atakihin sapagkat hindi ka involved sa mga anomalya. Pangalawa, dapat hindi ka balat sibuyas at sapagkat ikaw ay subject to scrutiny. Sang-ayon po sa Supreme Court of the Philippines, all public officials are subject to scrutiny. Ano po ibig sabihin niyan sa wikang Pilipino? Lahat ng public official ay maari pong isaalang-alang sa pagsusuri, pag-iimbestiga at pagpuna ng publiko. You are subject to scrutiny. At pag hindi yan naintindihan itong Public Information Officer o sino man na balat sibuyas na mga public official, wala kayong karapatan na maging public official. Pag ikaw ay sensitibo na congressman, senador, o kahit ano ka pa, wala kang karapatan na maging public official pag hindi ka handang humarap doon sa mga panunuri o pagbatikos ng iyong pinagsisilbihan o dapat pagsilbihan. Ngayon, ito pong si Joey Lipa ay nagtatago sapagkat meron po siyang 42 warrants of arrest. Makapiyansa ka man sa kalahati, ikaw ay kukulong pa rin. Meron ka pang 21 libel cases pagkalahati niyan ay iyong napiyansahan. 4 million, it is excessive. At siguro dapat imbestigahin din ng media, imbestigahin ng National Union of Journalists of the Philippines kung sino itong prosecutor na ito, itong piskal na ito. Atin din pong alamin bukas at atin pong iimbestigahan ang background nito. Ito ba'y nalagyan? Ayan, tatanong po tayo, hindi po ako sigurado. Ito ba ay anong kanyang naging motivation o kadahilanan na pahirapan ang isang media practitioner na pareho ni
Jose Joey Lipa. Hindi ko po kilala itong Joey Lipa na ito. Kaya lamang, tungkulin po ng media na pagka meron pong kamalian nakikita niya, yan ay tungkulin na gawa ng paraan upang ito ay questionin, na ito ay ipahayag, na ito ay ipaalam sa kinaukulan tungkol po sa excessive imposition of bail bond against a practicing media man. 4 million pesos ang sweldo yata o itong kinikita ng Joey Lipa na ito sa kanyang pagiging komentarista. Mga wala pang 50,000 isang buwan. Siguro mga sapagkat siya po'y probinsya, baka nasa 30,000 a month lamang ang kita po dito sa kanyang mga maliliit na advertiser o kanyang mga maliliit na casual supporters. Ganun pa man, naniniwala po tayo na dapat itong media practitioners natin atin din pong babantayan, atin din tutulungan pag sila'y nagagapi, atin din pong tatawagin ang kanilang mga pansin pag sila po'y namamali. Meron pong isang malaking media practitioner, malaki pong pangalan nito. Kilalang kilala ninyo itong taong ito. Abay, nung panahon po ng Marawi Siege, yung mga balitang mali ay kanya pang pinapalobo at kinakampihan niya pa yung pong kamalian ng gobyerno na bombahin yung Marawi. Yang pagbobomba ng Marawi ay napakalaking krimen sa humanity. A big crime against humanity, and it is almost akin to genocide in the Philippines. Para po bang binubura na natin ang kamusliman diyan po sa Marawi? Yan po isang malaking krimen sapagkat ang relihiyon ay hindi po krimen yan. Katunayan, ang krimen ay walang relihiyon. Bakit po natin pinayagan yan? Bakit hindi umangal ang media? Meron pa nga isang reporter, isang radio personality ng isang malaking dambuhalang media network na hindi po nasirang kanyang prangkisa. Abay, nagsasabi pang nung natapos na bombahin ang Marawi, sabi niya pang, magtungo na po tayo dyan sa Rojas Boulevard. Ating kamayan ang ating mga magigiting na bayani, mga Marines, mga sundalong Pilipino sa kanilang pakipaglaban sa Maute ISIS group, terror group. Unang-una, yung Maute terror group, it is non-existent. O sasabihin ko na po yan, hindi po totoo yan. Yan ay invento lamang. Totoo na meron pong apelidong Maute, meron din pong apelidong Enriquez. Hindi po ibig sabihin yan halimbawa Enriquez ang apelido nung taga Marawi at sila ay lumaban sa gobyerno o lumaban po sila dun sa mga pulis na nagbibigay nagsuserve ng warrant of arrest laban po sa isang miyembro ng Abu Sayyaf, ay Enriquez ISIS terror group na yan. Hindi po yan. Ganun pa man, nararapat lamang na ang media sa ngayon ay hinihintay po natin magsalita. Ang media sa ngayon, hinihintay natin manindigan dito sa mga issue na nagbabaga sapagkat ngayon kailangan natin ang kakampi sa media. Ngayon kailangan natin na manindigan ang magigiting po nating mga media practitioner. Halimbawa, yan po sa usapin ng revolutionary government. Bakit tahimik ang media dyan? Yan ay pagsasawalang bahala ng ating pong saligang batas. Bakit wala tayong naririnig dyan sa ating mga major media personalities? Bakit? Sapagkat kakampi nila ang demonyo sa Malacanang. At dapat ang media hindi kumakampiyan sa mga demonyo. Dapat kung kakampiyan, kakampi pa nga yan dapat sa taong bayan. Sapagkat ang taong bayan, sabi nga ni Magsaysay, those who have less in life should have more in law. Yung bang hindi po nakakariwasa sa buhay ay dapat nakakayaman naman sa batas o pinagtatanggol po ng ating pong batas. Ngayon, ang nangyayari, ang pinagtatanggol ng ating batas ay corruption, ang pinagtatanggol ng batas ay mga demonyo, ang pinagtatanggol ng batas ay mga mamamatay tao at ang media, tamimi
at hindi po pinagtatanggol ang batas. Dapat ipagtanggol natin ang ating sariling batas, dapat ipagtanggol natin ang ating mamamayan, dapat ipagtanggol natin ang ating bansa at kinakailangan manindigan tayo sa oras ng ating pong tinig ay hinihintay kung anong tama o mali. Sinabi ng Pulse Asia, 91% tayo mga Pilipino ay sumasang-ayon sa panguluhan ni Digong Duterte. Alam natin na kasinungalingan yan. Media, kayo lahat, tayo lahat, alam natin kasinungalingan yan. Meron pa naman 91%, pinayagan natin, 91%, mas popular pa kay Jesus Christ si Duterte, mas popular pa kay Kennedy, mas popular pa siya kay Lincoln, mas popular pa kay Magsaysay at kay Cory. At walang kibo ang media. We have been slandered by Pulse Asia, and how dare us not raise a voice against it? Bakit hindi umaangal ang media? Sinalbahi tayo nitong Pulse Asia, tinawag tayong gunggong, tinawag tayong bugok, tinawag tayong traidor ng Pulse Asia sa pamamagitan ng kanilang pagbintang na 90% at isa ay sumasang-ayon kay Duterte sa kanyang failure sa fake anti-drug war, sa kanyang pagka-inutil na kanyang inamin. Inamin niyang inutil siya sa laban sa China. Inamin niya na siya ay magre-resign sapagkat hindi niya kaya ang korupsyon. At pumapayag ba tayo? 91% na tama ka, Duterte, hindi mo kaya ang droga. Tama ka, Duterte, hindi mo kaya ang korupsyon. Tama ka, Duterte, hindi mo kaya na ipagtanggol ang soberenya ng Pilipinas at ikaw ay kumakampi pa dito sa nananakop sa atin. 91%, yan ay pananalbahe sa ating dignidad. Yan ay pag-atake sa ating katinuan bilang mga Pilipino. Kung matino tayo mga Pilipino, paano tayo magpapa-under ng 91% dito sa isang ganito ka buwang, ganito ka moronic na Duterte? We now challenge the media. I point the finger, including to myself. What are we going to do about it? Hindi po ba natin ito dapat ay usisain? Ngayon, napakalaki ng anomalya, napakalaki ng corruption, and we are failing our duties as media practitioners. Nararapat bawat isang media man tatanungin ang sarili, pati ako, ano ang ginagawa mo habang naduduhagi ang iyong bansa? Ano ang ginagawa mo ngayong COVID pandemic at ninanakaw pa ng PhilHealth, ninanakaw pa ng mga local government official, ng mga DSWD, mga barangay officials, yang ayuda para sa mga mamamayang Pilipino na ayaw pakilusin ng gobyerno sapagkat ang alam lamang ng gobyerno panlaban dito sa virus na ito ay gawing martial law at ikulong, i-quarantine kuno. Ang ibig sabihin ng quarantine, kulong ang mga Pilipino kung nasan man sila. We have to make a stand. We as journalists, we as purveyors of information, we as opinion makers must make a stand. Ito, ultimong taga-DBM na po ang nagsumbong sa atin, Department of Budget Management, ang sinabi hindi maayos ang distribution ng 275 billion peso social amelioration program. Ano ibig sabihin yan? Napakalaking anomalya at hindi lamang yan. Incompetence pa. Hindi alam kung paano yan i-distribute. Bakit? Tinanggal ninyo yung magaling na social worker dyan ng pangalan nitong professor sa UP, Judith Tagiwalo. Tinanggal ninyo sapagkat ang akusasyon siya ay leftist. Krimen na ba ang maging leftist? Ano po ibig sabihin ng leftist? Inaakusahan siya na siya ay kakampi ng Communist Party of the Philippines. Yan ba ay bawal sa batas? Hindi! Hindi bawal sa batas ang ikaw ay makasapi sa Communist Party of the Philippines
we do not have that law anymore. Tayo ay malaya na maniwala sa ating dapat paniwalaan. At kung sakali man na totoo na member ng Communist Party itong si Judith Taguiwalo, bakit natin pinapayagan yung Communist Party of China na mamalagi dito? Inaagaw na tayo, inaagawan ng ating West Philippine Sea at tayo ay pinapasok sa pamamagitan ng POGO. Pumapayag tayo, pumapayag ang army. Communist Party of China, okay. Communist Party of the Philippines, patayin. At ang mga babae, pinababaril pa ni Duterte sa kanilang, anong tawag sa Bisaya dyan? Hindi ko nasasabihin ko ano pong pangalan yan. Pero doon po sa masela na parte ng pagkababae, na kaya po siya ay babae at ang iba ay lalaki, doon pinapabaril ni Duterte ang mga babaeng Amazona o member ng New People's Army. Alam ko po ang ibig sabihin niyan sa Bisaya, pero ayoko po magsalita niyan sapagkat alam ko po ang ibig sabihin. Ngayon, ito pong ating kalagayan. Hanggang ngayon, itong oras na ito, as I speak, ang corruption ay masyado nakakasulasok at ultimong DBM nagsabi na nga sa atin na pag hindi na i-distribute mabuti yung social amelioration program fund na yan, babalik lamang, it will be reverted back to the national budget. Allocated na po yan. Anong ibig sabihin yan? Papamulsa na naman yan ng mga corrupt na mga opisyal natin. At alam po naman ninyo, itong gobyerno nito, ang pinoproteksyonan niya ay ang mga corrupt at hindi yung mga biktima ng corruption. That is why we have to dismantle this idiotic, moronic, criminal government of the Gonggong Inutil Duterte. Am I guilty of subversion because of that call? So be it. Kung inakala ninyo subversibo yung manawagan ako na ibagsak na natin si Duterte, tungkulin natin maging subversibo. Ako'y aamin ako'y subversibo because really, I want him out of Malacanang. Marami pong nagtatanong kung saan po nila makukuha. Ito po mga sticker natin ng iniibig ko ang Pilipinas. Ito po sa pamamagitan po ng pagtawag ninyo sa aming opisina. Ito po number 0927-738-6913. O pumunta po kayo dun sa aming Action Center. Pagka tumawag po kayo sa amin, sasabihin po namin kung nasaan yan. Ayaw po namin pagbigay, alam yan. Doon po sa mga lalapit po sa amin, baka matarget pa namin, mapatumba namin yung may mga masasamang balak na lumapit sa amin pong opisina. Yung pong itong ating pong kinakampanya, pwede po kayong magpagawa ng inyong sarili. We will be allowing you to have your own design. Kung gusto po ninyo, madali naman po magpagawa nito, punta naman kayo sa print shop. At ipakita ninyo yan sa inyong mga YouTube ngayon, itong picture na ito. At kung gusto rin po ninyo, pati larawan ko, ito po aking mukha. Pag gusto po nilang i-wanted, ito po ang aking pong mukha, hindi po fake face yan. At ang aking pong pangalan ay Waldy Carbonell. At ang ating pong movement ay pinapakalat po natin ang pag-ibig sa ating bansa. Pwede rin po kayo magdikit na lamang ng lumang dyaryo at sulatan po ninyo ng pulang pintura, iniibig ko Pilipinas. Pareho na rin po yan, baka mas effective pa yon. Pero yung mga gusto po umorder, ito po ay pinagawa namin at ito po ay merong cost, lalo po sa delivery. Kapagkat kinakailangan, ang o-order ninyo mga 10 para po sa LBC, Lala Move o kaya sa Grab. Pagbayad namin ay medyo 10 pong i-deliver sa inyo. Ang bawat isa, 100 pesos po. Ngayon, pag namamahalan kayo, magpagawa na lamang po kayo ng inyong sarili. Maaari po ninyong isulat na lamang sa mga dyaryo, idikit ninyo sa dyaryo, sako, lagay ninyo, iniibig kong Pilipinas, at kayo po ay kakampi na ng kawal ng demokrasya
kasapi na kayo sa kawal ng demokrasya. Ngayon, yung mga gusto pong maging formal na member, tumawag din po kayo. I-issuean ko po kayo ng ID para pagdating ng panahon na meron tayong bibitayin sa luneta, makakalapit po kayo sa front, sa ringside, pag meron po kayong ID nito, at bibigyan ko po kayo ng mga langgam na ibubudbud po ninyo sa karsunsilyo ng Berdugo ng Malacanang pag siya'y binitay na po natin ng patuwad. Ayan po ang isa sa mga pribilehyo ng kawal ng demokrasya. Kung kayo po may problema, magtawagan tayo, luluso po ang ating pong mga kapanalig upang tumulong po sa inyo. Yan po ang ating paninindigan sa episode na ito. Ako po si Waldy Carbonell, nagsasabing, iniibig ko ang Pilipinas.